Sa video na ito, susuriin natin ang isang nakakagulat na kaso ng pagtataksil, kasakiman, at walang awang pagpatay. Ang mukhang perpektong kasal sa labas ay nagtatago ng mga sikretong napakaitim na kayang sirain ang lahat, at may isang taong handang pumatay para protektahan ang mga ito. Nang alas negatibo 4:53 ng hapon, 2 tao na naka-hoodie ang tumakbo palayo sa isang bahay sa Woodland Hills. May dugo pa sa kanilang mga kamay. Sa likod nila, isang sikat na hairdresser ang naghihinalo sa sarili niyang pasyo, at ang kanyang anak na babae ay nagmamadaling umuwi mula sa paaralan para makaharap ng bangungot na mananatili sa kanya magpakailanman. Narinig ko tungkol sa home invasion. Inakala na ito ay 2 lalaki na tumalon sa bakod at ito ay isang pagnanakaw. Mayroon kayong magandang bahay, hindi kayo nagtatrabaho, may mga cleaning ladies kayo, may pool people, may mga kotse, pera, mayroon kayo ng lahat. Bago tayo pumasok sa buong kwento, siguraduhin pindutin ang like button at mag-subscribe para sa higit pang real-life crime documentaries na sumisibad ng malalim sa pinakamadilim at pinaka-hindi kapanipaniwalang tunay na kwento mula sa buong mundo. Huwag kalimutang i-on ang notification bell para hindi kayo makaligtaan kapag may bagong kaso na lumabas. Bawat kwento dito ay naghahayag ng bago tungkol sa nakatagong bahagi ng kalikasan ng tao. At gusto ko talagang malaman kung saang bansa kayo nanonood. I-drop nyo ito sa comments sa baba. Palaging kamangha-mangha ang makita kung gaano kalayo naglalakbay ang mga kwentong ito at nagdudugtong ng mga tao mula sa bawat sulok ng mundo na may parehong pagkahilig sa true crime at hustisya. Ang suporta ninyo ay talagang tumutulong na panatilihing buhay at naaalala ang mga kwentong ito. Ngayon, simulan na natin. Enero 23, 2017. Sa gabi ng alas negatibo 4:54, dumating ang tawag sa 911. Isang takot na teen girl ang sinusubukang iligtas ang buhay ng kanyang ama habang nanginginig ang boses niya. Si Fabio Cementilli, ang ama ni Isabela, ay natagpuang nakahiga sa isang pulo ng dugo sa kanilang backyard porch nang umuwi siya mula sa paaralan. Maraming saksak sa kanyang leeg, mukha, at dibdib ang nagpapakita na siya ay brutal na sinaktan. Pero habang tinitingnan ng pulisya ang nakakakilabot na crime scene, may hindi tama. Dapat ay isang break-in na nagkamali. 2 tao na naka-hoodie ang nahuli sa security camera ng kapitbahay ilang minuto bago sila tumakbo palayo. Nawawala ang itim na Porsche ni Fabio at natagpuan itong inabandona 2 araw pagkatapos, 5 milya ang layo. May mga mansa ng dugo sa loob, pero ang mamahaling Rolex watch ni Fabio ay nanatili sa kanyang pulso. Ang kanyang wallet ay nandoon lang. Ang magarang bahay ay may lahat ng kailangan. Si Ryan Vera, ang detective, ay tiningnan ang timeline. 2 tao ang nakitang tumatakbo patungo sa bahay ng Cementilli ng alas negatibo 4:18 ng hapon sa security cameras. Ang itim na Porsche ay nagsimulang bilisan palayo ng alas negatibo 4:53 ng hapon. Ang pinto ng kotse ni Isabela ay nabuksan ng alas negatibo 4:54 ng hapon. Napakatumpak, parang may alam na eksakto kung kailan mag-iisa si Fabio. Hindi alam ng mga investigador na sila ay nag-imbestiga sa isa sa pinakamatalinong plano ng pagpatay sa kasaysayan ng Los Angeles. Kahit na sa kanyang hardin 3 araw pagkatapos patayin ang kanyang asawa, si Monica Cementilli ay nagdaos ng memorial service. Dito mismo brutal na pinatay ang kanyang asawa. Si Fabio, isang Italian immigrant na 49 taong gulang at nagtayo ng beauty business bilang vice president sa Wella, ay namatay. Ang kanyang pamilya at mga kaibigan ay nagtipon para magluksa sa kanyang kamatayan. Tapos may isang estranghero ang dumating. Si Debbie Odd, kaibigan ni Monica, ay agad na nakita siya. Parang may mali sa lalaking ito. Hindi sila ang mga tao ni Fabio. Pero naroon siya na nakikipag-usap sa pamilyang nalulungkot habang may bandage sa kanyang kaliwang hintuturo. Labis na nabother si Odd sa presensya niya, kaya lihim siyang kumuha ng litrato at ibinigay ito sa pulisya. Ang lalaking tinutukoy ay si Robert Louis Baker. Ang litratong iyon ay magbubukas ng kaso ng malaki sa loob lamang ng ilang linggo. Ang iyan ni Baker ay nasa database na ng pulisya. Siya ay kilalang sex abuser. Natagpuan ng pulisya ang mga patak ng dugo sa loob ng ninakaw na Porsche ni Fabio na perpektong match sa kanyang ene. Kung gusto ni Robert Louis Baker na patayin si Fabio Cementilli, sino siya?
Mayroong web ng mga kasinungalingan na nagaganap ng mahigit 1 taon, pero ang sagot ay magpapakita sa kanila lahat. Ang 53 taong gulang na Robert Louis Baker ay hindi kung sino ang akala. Siya ang confident at magnetic na racquetball coach sa Bag Fitness sa West Hills. Sinabi ng isang kaibigan na may very alpha male personality siya at may sex quality tungkol sa kanya. Sa likod ng surface gayunpaman, may mas madilim na katotohanan. Si Baker ay napatunayang guilty ng sex immoral behavior sa isang bata noong 1973. Ang bata ay ang kanyang sariling teenage sister. Nagpakasal siya sa biktima pagkatapos ng kanyang sentence at pareho silang pumasok sa adult film business ng magkasama. Noong 2016 na, si Baker ay nagtatrabaho sa Yeville kung saan una niyang nakita si Monica Cementilli. Labis na gusto ni Baker si Monica na 45 taong gulang. Siya ay classy at maganda, kasal sa matagumpay na lalaki, at nabubuhay sa buhay na palagi niyang pinangarap. Siya ay kasal ng mahigit 20 taon at mukhang very loyal sa kanyang asawa. Sinabi ni Baker sa korte na nagsimula silang magkaroon ng affair ilang linggo pagkatapos magkakilala. Hindi alam ni Monica na siya ay naging target ng isang serial predator na nag-iwan na ng buhay ng isang pamilya. Pinapayuhan ni Baker si Monica na gumamit ng private apps tulad ng Viber at Burner para makipag-usap sa kanya. Soon ay malalaman ng pulisya na mas madalas makipag-usap si Monica kay Robert Louis Baker kaysa sa kanyang asawa at 2 anak na babae ng magkasama. Noong taglagas ng 2016 na, si Deborah Odd na kaibigan ni Monica ay naging suspicious at tinanong si Monica tungkol sa affair. Sinabi ni Monica na hindi siya guilty. Sinabi ni Odd kay Fabio na bantayan ang mga Yewin friends ni Monica, pero hindi nakinig si Fabio. May full faith siya sa kanyang asawa. Kung alam lang niya na si Baker ay nagpaplano na para patayin siya. Noong huli ng 2016 na, si Christopher Austin ay lumipad mula Oregon papuntang Los Angeles. Si Robert Louis Baker ang nagbayad ng kanyang plane ticket. Si Austin, na nagtatrabaho bilang parole and probation officer sa at-risk teens, ay akala niya vacation lang kasama ang matagal ng kaibigan. Hindi niya alam na siya ay inaaya para pumatay ng tao. Pagkatapos ng trial, sinabi ni Austin na tinawagan ni Monica ang 2 lalaki sa kanyang bahay kung saan nag-serve siya ng pizza at binigyan sila ng full tour, na nagbigay ng special attention sa pasyo sa backyard kung saan gusto ni Fabio mag-relax sa pool. Sa totoo lang, ito ay spying na mukhang hospitality. Nang mga panahong iyon, tinawagan ni Monica ang isang security camera business para tanungin kung paano nila mapapahusay ang home security nila. Ang bagong system ay nagpapahintulot sa kanya na gamitin ang kanyang cellphone para tingnan ang cameras mula sa malayo. Malalaman niya kung kailan mag-iisa si Fabio at maaaring saktan. Mas nakakatakot ang plano ni Baker. Lihim niyang nilagyan ng gear tracking devices ang 2 quotes ni Fabio, ang daily driver niya at ang prized Porsche niya. Makikita ni Baker kung ano ang ginagawa ni Fabio sa lahat ng oras. Ayon kay Austin, sinabi ni Baker sa kanya na si Monica ay nasa masamang relasyon at gusto niyang umalis si Fabio. Sinabi ni Baker na controlling ang asawa ni Monica na si Fabio at ginagawa siyang unhappy. Si Jessica Cementilli, anak ni Monica, ay magsasabi sa korte na nakita niya si Robert Louis Baker sa kama ng kanyang ina isang umaga noong 2016 na. Walang pangangailangan na iligtas si Monica mula sa harm. Ito ay tungkol sa pagkakaroon ng something para kay Baker. Si Monica ang tanging goal niya at handa siyang gawin ang lahat para makuha siya. Tapos na ang stage ng planning. Kailangan na lang nila ng tamang pagkakataon. Sinabi ni Monica kay Baker sa text message noong Enero 22, 2017 na papunta si Fabio sa store. Ayon sa statement ni Austin, ito ang unang attempt nila na patayin si Fabio. Nag-set up si Austin at Baker para abangan siya, pero may nagkamali. Sinabi ni Austin pagkatapos na hindi niya kayang gawin ang attack noon. Nang safe na umuwi si Fabio, wala siyang alam na sinusubukan siyang patayin ng kanyang asawa. Hindi susuko si Baker. Inaalok siya ng bagong buhay kasama si Monica at ang pagkakataon na gamitin ang 1.6 million life insurance policy ni Fabio. Malaki ang pera, sapat para magsimula ulit sa ibang lugar, malayo sa problema ng divorce at child custody fights. Ngayon ang pangalawang araw na susubukan nila.
Sa korte, sinabi ni Austin na sinabi ni Baker sa kanya tungkol sa insurance money at sinabing mayaman si Monica at gusto niyang umalis siya. Simple ang strategy. Dapat mukhang break-in. Para makuha ang insurance money at tumakas ng magkasama. Ipinakita ng mga aksyon ni Monica noon gabi kung ano talaga ang mahalaga sa kanya. Nagpaplano na siya ng funeral ni Fabio habang inaaliw ang kanyang mga anak at nagiging good wife. May planned na ambush. Wala pang 24 oras ang natitira para kay Fabio. Ang araw na magwawasak ng maraming pamilya ng tuluyan ay Enero 23, 2017. Kailangan ni Monica ng perfect timing at strong alibi para sa ginawa niya. Pagkatapos sabihin kay Fabio na pupunta siya sa Target noon hapon, umalis siya ng bahay sa kanyang itim na Ford pickup truck. May mga kamera sa Target parking lot na nakuhanan ang kanyang truck, pero may sumakay dito bago pumasok si Monica. Inakala ng authorities na ang taong iyon ay si Robert Louis Baker, na kumukuha ng last orders para sa murder. Tapos pumasok si Monica sa Target para i-set up ang kanyang alibi habang nagte-text kay Baker para ipaalam na okay ang lahat. Pupunta siya sa store. May maliit na window tayo. Sinabi ni Baker kay Austin nang makuha niya ang signal. Sinabi ni Austin na inilagay siya ni Baker sa trunk ng rented Nissan at nag-drive sa staging spot malapit sa bahay ng Cementilli. Tinanong ni Baker, kasama mo ba ako, at binigyan si Austin ng kutsilyo. Magsasabi si Austin sa jury, parang tanga, sumagot ako. At sumunod sa kanya. Tumakbo sila patungo sa bahay na parang dalawang fitness fans na nagjo-jogging sa hapon na magandang disguise na nahuli sa maraming security cameras. Sinabi ni Austin na sinabi ni Baker sa kanya na dapat bukas ang front door, ibig sabihin hindi lock. Sinabi ni Baker na iiwan niya itong bukas. Nang tanungin ng pulisya si Austin kung sino ang ishi, sinabi niya, the defendant. Kalaunan ay inamin ni Austin na bukas nga ang pinto. Pagkatapos ng busy day sa beauty business, si Fabio ay nag-enjoy ng tahimik na sandali sa kanyang pasyo sa hardin malapit sa pool. Nagtrabaho siya sa Hollywood stars at nag-influence sa young stylists na humahanga sa kanya na tumulong sa pagbuo ng empire niya. Bigla silang lumapit sa kanya. Sinaksak ni Baker si Fabio ng maraming beses sa dibdib, mukha at leg na pumatay sa kanya. Nasugatan ni Baker ang kanyang daliri sa attack dahil sa sobrang brutal. Iyon ang daliring may bandage nang pumunta siya sa funeral ni Fabio. Walang defense wound si Fabio, na nagpapahiwatig na surprise ang mga lalaking hindi niya kilala, na ipinadala ng babaeng nangako na mamahalin siya magpakailanman. Nang makataka si Baker at Austin mula sa murder scene sa Porsche ni Fabio, iniwan nila ito 5 milya ang layo. Perpekto ang schedule, eksakto gaya ng plano ni Monica. 1 minuto pagkatapos umalis ng mga killers, ng alas negatibo 4:54 ng hapon, ang kotse ni Isabela ay pumasok sa driveway. Narinig ng neighborhood ang mga sigaw ni Isabela nang makita niya ang katawan ng kanyang ama at tumawag sa 911. Huli na para iligtas ang buhay ni Fabio, pero tinulungan siya ng operator na subukan ng desperado. Ilang minuto pagkatapos, umuwi si Monica para makitang puno ng police cars at paramedics ang kanyang bahay. Nagsimula agad ang kanyang show. Nang dumating ang kaibigan ni Monica na si Elise, may estranghero na nag-guide sa kanya papasok at sinabi, huwag tatapak sa dugo. Mukhang totally upset si Monica habang sinusubukan ni Elise na alalahanin na hindi niya maipaliwanag ang mga salita. Nakaupo ako kasama si Monica. Paulit-ulit niyang sinabi, hindi na ako asawa. Parang iyon ang kanyang motto habang iniisip niya ito. Malungkot si Monica sa publiko pero masaya siya sa likod ng mga pintuan. Nagsimula siyang magtanong tungkol sa life insurance policy ni Fabio noon ding gabi dahil gusto niyang malaman kung kailan mabayad ang 1.6 milyon. Malinaw ang kanyang goals. Nagsimula ito sa pera. Ang pagiging malungkot ay facade lang. Nagpanggap si Monica bilang widowed victim sa loob ng mga buwan habang nagpapatuloy ng affair kay Baker sa likod ni Baker. Nahuli sila ng pulisya sa surveillance cameras na naglo-love trips sa Las Vegas at Myrtle Beach. Sinabi ni Monica sa mga kaibigan ni Baker na Monica Baker ang pangalan niya. Gamit ang pera mula sa pagpatay sa kanyang asawa, nabubuhay na siya ng kanyang dream ng bagong buhay kasama niya. Patuloy na tinatawagan ni Monica si Detective Jean Parshall para alamin kung ano ang nangyayari sa kaso, makakuha ng any proof, at magka-idea kung kailan may release ang insurance money.
wala siyang pakialam sa justice. Kinabahan siya na baka hindi niya makuha ang pera niya, pero binabantayan ng agents ang lahat, at ang web ng mga kasinungalingan ay malapit ng gumuho. Sa loob ng 2 buwan, si Robert Louis Baker ay nakitang pinakamalapit na responsible. Hindi maargi ang iyan evidence niya sa Porsche ni Fabio, pero sinabi ni Monica sa pulisya na hindi niya kilala ng husto ang lalaki nang tanungin siya tungkol dito. Sinabi ni Monica sa pulisya na hindi niya alam ang apelyido niya at ang alam lang niya ay Rob. Nang ipakita sa kanya ang dugo ni Baker, gumawa siya ng mahabang kwento tungkol sa aksidenteng pagtama sa kanya ng racquetball racket at pag-uwi ng bloody towel mula sa urine. Hindi naniniwala ang investigators. Sa loob ng ilang buwan, binantayan nila ang hidden lovers para siguradong magpapatuloy sila sa pakikipag-date. Nagpanggap si Monica bilang malungkot na widow sa publiko pero lumalaki ang evidence. Mga secret messages, tracking purchases, at pinakamasama, ang kanilang relasyon. Habang mainit pa ang katawan ni Fabio. Noong Hunyo 14 na, 2017, nag-set up ang mga pulis ng very complicated sting operation. Sa ilalim ng guise ng normal traffic stop, sinabi kay Monica at Robert Louis Baker na baka ninakaw ang kanilang kotse. Ang 2 suspects ay inaresto at inilagay sa likod ng police car na may recording devices. Noong araw na inaresto sila, sinabi ni Monica sa isang police officer na nagpapanggap bilang cellmate, hindi lang siya ang aking lover, siya ang aking confidant. Siya ang lahat ko. Nagpatuloy ang kanilang strange relationship kahit sa jail. Pinipirmahan ni Monica Baker ang mga liham mula sa jail bilang Enrel Baker at nagsulat, medyo masakit na hindi mahawakan, halikan, o mahalin ng iyong. Sinabi ni Baker kay Monica, mahal kita, baby. Talaga. Sobrang in love sila sa isa't isa na patuloy nilang pinaplano ang future nila ng magkasama kahit na charged sila ng murder. Natuklasan na ang plot pero ang pinakanakakatakot ay darating pa. Bilang kapalit ng plea deal, si Christopher Austin, ang parole officer na tumulong kay Monica na patayin ang lalaki, ay pumayag na mag-testify laban sa kanya. Magiging very damaging ang kanyang mga salita. Nagkwento siya tungkol sa reconnaissance trip na nagpanggap bilang invitation sa dinner at kung paano ipinakita ni Monica sa kanila eksakto kung saan mamamatay si Fabio sa backyard. Sa shocking turn of events, si Baker mismo ay nag-testify sa defense ni Monica na sinabing hindi alam ni Monica ang murder plan. Sinabi ni Baker na siya lang ang gumawa nito dahil gusto niyang kasama siya si Monica palagi at lagi siyang nasa paligid niya. Nagdulot ng reasonable doubt ang statement ni Baker. Pero maraming ibang evidence ang prosecutors na nagtuturo sa parehong conclusion. Tracking, ang pintong hindi lock, ang perfectly timed alibi, at ang tamang tanong tungkol sa insurance money. Lahat ng signs ay nagtuturo kay Monica bilang planner. Sinabi ni Beth Silverman, ang Deputy District Attorney, sa jury na ang kaso ay tungkol sa betrayal at nasinungaling si Monica sa lahat. Sinabi ng prosecution na hindi talaga safe ang feeling ni Monica na iwan ang kanyang mga anak sa bahay pagkatapos ng murder. Alam niya for sure kung sino ang pumatay sa kanila. Sinabi ng representative ni Monica sa korte na guilty siya ng stupidity, deception, lying, at adultery, pero hindi murder. Nasa mga jurors ang desisyon. Si Monica ba ay helpless victim ng obsession ni Baker, o siya ang cunning planner na nagplano ng brutal murder ng kanyang asawa? Nag-decide ang mga jurors sa loob ng 8 oras sa loob ng 3 araw. At noong Abril 11, 2025, sila ay nagdesisyon. Guilty ng first-degree murder, conspiracy to commit murder, at murder for financial gain na may special circumstances ng lying in wait. Sinabi ni Mela Cementilli, kapatid ni Fabio, pagkatapos ng desisyon, ngayon ang araw ng healing. Ngayon, nagawa ang hustisya. Ito ang pinakamagandang araw para sa aming pamilya. Mataas ang aming spirits. Ngayon ay makakapagpahinga na sa kapayapaan ang aking kapatid, at ang mga murderers na nanloko sa kanya ay nasaan na sila dapat. Si Monica Cementilli ay binigyan ng life sentence ng walang chance ng parole noong Hunyo 23, 2025. Sinabi ng judge, sa pakikinig sa evidence sa matter na ito, natuklasan ko na ang defendant ang mastermind sa conspiracy na ito para mag-commit ng murder. Si Robert Louis Baker ay nasentence na ng life nang walang chance ng release dahil pleaded siya ng guilty. Si Christopher Austin ay binigyan ng 16 na years to life sa prison para sa kanyang tulong. Para sa fantasy na nakabase sa murder at deception,
Isinuko ni Monica Cementilli ang 20 taon ng kasal, ang future ng kanyang pamilya at ang kanyang freedom. Ang isa sa kanyang mga anak ay nawalan ng ama at ang isa ay nawalan ng ina dahil sa kasakiman. Sa pamamagitan ng hard work at determination, ginawa ni Fabio Cementilli ang kanyang buhay na very nice. Tinulungan niya ang young stylists na matuto kung paano gawin ang trabaho nila, nagtrabaho sa Hollywood stars, at minahal ng husto ang kanyang pamilya. Ang kanyang kind actions ay mabubuhay sa pamamagitan ng maraming grants at educational programs na ngayon ay may pangalan niya. Kahit na sila ang pinakakilala sa kanya, pinakamahal siya ng kaunti, at pinakagusto ang kanyang pera. Sila ang pumatay sa kanya. Salamat sa pananatili ninyo sa akin sa buong shocking case na ito. Ang mga kwento tulad nito ay nagpapaalala sa atin na sa likod ng bawat headline ay may trail ng choices, secrets, at consequences na maaaring magbago ng buhay magpakailanman. Isang kasal na nakabase sa lies, isang motive na driven ng greed, at isang plan na sobrang calculated na nag-iwan ng buhay sa isang lalaki. Ipinapakita ng kasong ito kung gaano ka-dangerous ang hidden intentions. Kung nahanap ninyong insightful ang documentary na ito, siguraduhing i-like ang video, mag-subscribe, at i-on ang all notifications para hindi kayo makaligtaan ng aming deep dives sa mas madilim na sulok ng true crime. Tumutulong ang suporta ninyo na lumaki ang channel na ito at magpatuloy kaming mag-share ng mga kwento na nag-inform, nagbabala, at nagbibigay pugay sa mga victims. Gusto kong marinig ang inyong thoughts sa comments. Sa tingin niyo ba talaga nagawa ang hustisya? At anong parte ng kasong ito ang pinakanagulat sa inyo? At bago kayo umalis, narito ang important reminder. Trust your instincts. Kahit sa relationship, friendship, o anumang situation na feeling off, bigyang pansin ang red flags. Makipag-communicate ng bukas. Mag-set ng boundaries. At huwag baliwalain ang warning signs kahit uncomfortable sila. Minsan ang pagsalita o paglayo ay maaaring magprotekta sa inyo mula sa dangerous people at dangerous situations. Stay safe, stay aware.